Ayun po mga kalas, magandang hapon po. Marami po tayong mga bagong subscribers mga kalayas. At gusto po nilang masilip yung loob po ng ating kubo. I-share ko po sa inyo. At para naman po dun sa mga dati na po, kung willing po kayo na manood ay samahan niyo po ako. Magsimula po tayo dito sa welcome. Ito po yung mga gamit na nakawayan, yung ginamit po dati ni Kuya sa kanyang kulungan ng bibe, recycle lang po natin. Yung mga gamit po natin dito mga kalayas na provide po natin na hindi po tayo gumastos ng malaki Alam po yan ng mga talaga nakasubaybay po sa atin. Tayo po ay mahilig sa mga DIY at saka po yung mga gamit na patapon ginagawan po natin ng paraan. Una-unahan po natin na ginawa po dito is yung fish pond. So, nagsimula po ito na isang bakante na palayan. Wala pong kahit kundi saging lang po. Naglagay po ako dito ng footstep para hindi po masyadong maputi kapag po umuulan. Yun naman po mga hollow blocks na yan. Nagpa-renovate po nung kusina namin. Yan po ay yung mga natira lang na hollow blocks. Pinalamanan ko po siya ng semento sa loob para hindi po kaagad mabasag. Ayun, so dito sa vlog po natin, kung mapapansin nyo po, kung babalikan nyo po mga kales, yung mga bagong pasok, na iba-iba po yung naging sitwasyon po dito. Kung mapapansin nyo po, kapag nagtaniman, magiging green po yan. Kapag naman prior mag-harvest, makikita nyo siya na madilaw-dilaw, na magold-gold kasi nga hinog na yung mga bunga ng palay. Kapag naman nag-harvest na, magiging brown naman. Ayun, so paiba-iba simple bridge papunta po dun sa fish pond. Parang medyo design na rin po. At dito naman sa kubo, plano ko sana dyan is isang normal na kubo lang nakababa siya. So dahil nga po dito sa area na to ay palagi po may mga ahas. At kahit naman po malinis, talagang kung minsan may ahas po na bumabalagtas po dito. So ngayon ang ginawa ko po, medyo itinaas ko po para kapag lalapit po ako dito, makikita natin yung ilalim. Pag approach pa lang natin kung safe ba yung ating pupuntahan, kung safe ba itong kubo natin. Isang inspirasyon din po kaya nakabuo po tayo ng ganyan. Kasi yung design po kung ano po yung mayroon kina inana dati, kasi yung kanila po ay meron din talagang silong. Yun nga lang dito, hindi ka talaga pwede nung nakatayo ng tuwid kasi mauuntog po tayo. Itong hagdan na ito, kung ano po yung hagdan po ni na inana dati, ganito rin po. Tagal ko ring tumira po kina inana nung nag-aaral po ako Tayo ay laking lola at lolo Itong natapos na po ako mag-aral doon sa bukid, ay kilalanin naman na po ako kasi nga po sila ay nagtatrabaho din Marami po kasi kaming magkakapatid. So kami ni Kuya ka best friend, yung sinundan ni Kuya ka best friend, ako ay nasa lolo't lola po namin. Naggawa po tayo ng kubo dito ay naandito na po itong ating kanal. Diyan sa gitna na yan. Ang advantage po niyan, kapag po sobrang init ng panahon yan, kagaya po ngayon, mararamdaman mo po yung parang humahangin po ba siya pailalim. Pumupunta po dito sa ibabaw ng ating kubo. At isa pa mga kalayas, maririnig nyo yung agos ng tubig. Ayan, pakinggan nyo po. Tayo mga kalayas, ang ganda Dito po tayo sa taas. Okay. Ito po, meron po tayo ditong terrace kasi po inana po dati. Mayroon po silang terrace. Ayan, at nung mga bata pa po kami, naalala ko si Kuya ka best friend, ako, tsaka si Kuya PJ. Yung pag-akyat po ng hagdan, mayroon po kinainanang terrace na ganito rin, pero siya po ay mga isang ruler, isang ruler ang pagitan. Yung bantipong laruan lang ng mga bata, na bata lang yung kakasya gumigilid pa kami sa ganyan Meron tayo ditong delantera mga kalayas. Naglagay ako dito ng extension na ganito. Pinakang tambayan po ba? Ayan kapag mag-i-edit po ako. At isa pa po mga kalayas, kapag po yung medyo naambon, kapag nakatambay ako dito, gusto ko yung medyo naaampiyasan po tayo At isa pang maganda po dito mga kalayas, kapag nakahiga po kayo dito, yan po ang makikita ninyo, kalawakan, palayan. Tapos ay kapag nakahiga ka po dito, makikita mo yung mga ibon. Yan, paghapon napakarami po dyan mga ibon na bumabalagtas Ito naman po, kaya naman po tumayo Hindi rin naman po kababaan kasi nung ginagawa pa lang po ito, pakiramdam ko para ba akong suko dito Ginawa ko po dito, parang lampasan na lang po hindi ko na po ito nilagyan ng cover.
para po ba kapag magbi-video po tayo ay kitang kita. At ito mga kalayas, tinan nyo yung bubong yan pong bubong na yan, tinan nyo maganda ba yung lampasan. So ngayon itong bubong na ito mga kalayas, pinag-iisipan namin ni Kuya ka best friend, kasi isa rin siya sa hinihingan ko ng advice kung anong mas maganda. So ano yung naging advantage po nito kapag sobrang init ng panahon, kagaya po ngayon, malamig po siya ayan hindi mo mararamdaman yung init, talagang preskong presko. Kumpara po sa yero na siguro kung ngayon at yero ang nakalagay po dito, para po tayo nasa loob ng oven. At ito, meron po tayong bintana dito para dito, para pag dungaw po natin dito, makikita natin yung nakahiga dito kung mayroon man. At the same time, ayan, kita rin po natin yung paligid, at may extend pa po tayo hanggang dun sa kabila, yung kusina po tinan nyo mga kalas, ang sarap pakinggan ng agos ng tubig So ngayon dito naman, ang ginawa ko po yung wall, yung nabubuksan. Yan, marami pong butas-butas Yan, ganito po, sinaunang lock din ang ating pinagkuhaan. Tinatanggal lang po yung kahoy Yan. Kasi po, ang gusto ko kapag gagawa ako ng vlogging, kung maglagay man ako dito ng camera, ay makikita na po natin lahat. Yun kita po yung ating kusina, fish pond, ayun. At ito rin mga kalayas, ginawa lang po natin bilang isang pahingahan lang po ba. Kumbaga after ng trabaho ko, gusto ko meron akong peace of mind, nakakapag-isip ako ng mas maayos, kumpara po na tayo ay nasa trabaho na medyo stress din ng konti at sa palagay ko naman walang trabaho na hindi rin nakaka-stress kasi trabaho pa rin yun. Ayun, so meron tayo dito yan, ito sa loob ng kubo natin po, para sa mga bagong pasok. Meron tayo ditong radyo, ito binigay po sa akin ni Kuya. Nawitan niya daw po ito dun sa kakilala niya. Ito daw po ay nasa Japan nung dalaga pa daw po siya At siguro nung mga panahong yon, kapag mayroon kang radyo na ganito ay may pera ka na. Kumbaga sa ngayon yung mga iPhone na mamahalin po. Meron tayo dito ng tsinelas. Ayan, mga pandisplay lang po. At eto, bumili po ako nito parang pang cowboy hat. Kasi si Amama po may mga ganito po dati At kapag nakikita ko po yan, naalala ko po si Lolo. Ito, gagawa po tayo ng tirador. At yan lang po yung mga laruan po namin dati. At meron po tayo ditong higaan mga kalayas. Ito, kung makita nyo po dun sa mga previous vlogs po natin, yan po ay patapo na higaan. Inayos po natin, tinahi, tapos nilabhan. So yun, ngayon napapakinabangan po natin. Kasi okay pa naman po yung kanyang frame matibay pa po yung bakal niya at hindi pa po kinakalawang. Meron po tayo ditong pangsabit dun sa ating coffee area. Mamaya mga kalayas, ipapakita ko po sa inyo. Dito po tayo. So yan na po yung meron dyan sa ating kubo Dito mga kalayas, aring ating ito, wala pa lang pong tubig, gawa ng pinatay po muna dun sa kabila yung linya po nito, pero madali lang naman po yan. Kinaina na po dati, may mga ganito rin po, yung po bang hugasan. Ayan, kapag po meron tayo mga mauuling na hinuhugasan, dito po natin huhugasan. Tapos mas maganda po at accessible, kasi kahit maputik po, kung malakas man ang ulan, makakapaghinaw po muna tayo kaya dito ko po nilagay. Makakapaglinis tayo ng paa bago tayo makapunta dun sa kubo. Dito naman sa ilalim, ayan ito mga kalayas, meron tayo ditong mano-manong gilingan po. At ito naman ay nabili ko lang po sa Lazada, parang less than 1,000 lang yung pagkakabili ko po dito. Ayun, so okay naman at nagamit na po natin nakagawa na po tayo ng bilo-bilo. Mayroon po tayong yan sa ilalim, Cleopatra, tambayan, saka po lamesa, yan para mayroon po tayong mga mauupuan At ito naman, yan itong patungan na ito. Actually, pwede po maglagay dito ng kahoy papunta po dun sa kabila para pwedeng tambayan na rin po magandang upuan. Ayan. Tapos ito po, yung lamesa yan. Medyo mataas po yan para pag maglalagay po tayo ng mga ganito, yan, mahilig din po tayo magpatuyo ng
ito yung mga buto ng langka. Ito gagawin nating chili powder. Ito mamaya isasalin ko na lang po ano, yung pong ating langka. At ito naman po yung mga nabubulok lang po na kamatis. Natuyo na po yan, ilalagay na po natin sa garapon. So dito tayo sa mga gamit po ano. Ito po yung ating lalagyan ng bird's nest. Ayan, ito po. Kapag nagagayat po tayo, yung mga pinagbalatan ng gulay, diyan ko po nilalagay. Ano, mayroon po tayo dito na tain. Ito po mga kalayas. Kaya bumili po ako nito, sina amama po dati. Sila amama at si inana, yung bahay po nila. Dati po ay meron silang tain. Ayan, ito po ay sa mga hindi nakakaalam ay panghuli po ng hipon. Ang tawag nga po sa iba ay salakab, parang ganun. Ito, lumbo, yung bao po, pinakantabo po natin ano. Kaysa bibili pa tayo, ay ito na po ang pinakang tabo po natin. At mas maganda naman po kung ang makikita po natin ano lang yung mga nasa nature ano. Hindi na po natin kailangan gumastos ng napakalaki para lang ma-provide natin yung mga gamit po ba na gusto natin. So ayan, ito po dagdag ko lang ano. Ito po sinaunang balaas, gawa po yan sa bunot. Ito po yung pinakang tabo po natin kawayan. Same purpose lang din naman po. At mas maganda kung kawayan na lang, at least kung masira man are, medyo madali-daling mag-provide ulit ano, kaysa yung plastic na sayang naman pag nasira, gumastos pa tayo. Ito yan, mga tanim po ni Kuya ka best friend. Ayan, ito po yung mga sinaunang bato ba. Tingnan nyo. Ganyan lang po ang display dati, kinainan na. Meron tayo ditong banga. Yung mga heater na sira, ayan mapapakinabangan po natin yan dito. Dinisplay ko na lang din po muna dito, temporarily. At yan po ay lalagyan ko ng tangkay. Naglagay po ako dito ng mga kawayan. At yun lang po yung mga display po natin ano, kung ano po ba yung mga meron lang dati. Ito naman yung isa sa gustong gusto po ni Brent na paglaruan. Ayan Ito po ay pinakang blower po ba dati, na ngayon naman yung demotor. Blower po ng palay. Ayun, so dito naman, since meron po tayo ditong hahakbangan na ito po, meron ditong patapo ng tubig na galing po dun sa fish pond. Yan, naglagay na lang po ako dito ng kawayan. Ganyan po lagi yung tulay dati, kina amama. May mga ganyan pong tulay, kaya naaalala ko po sila. At ito, naglagay po ako dito ng duso na halaman para kahit papano medyo may konting green naman po dito sa ating harap ng kusina At ito, yung San Francisco na patapon na rin po mabuti na buhay. Nilipat po natin dito. Okay na po. Yan, ang ganda naman at nabulaklak na pati Dito ko lang po nilalagay yung ating mga mauuling yan. Itong kawali, kaldero, saka yan, kasirola. Ito po muna tayo sa kusina mga kalayas. Ang nilagay po natin dito na bubong, kawayan na laang din po para siya ay native na native At ito po yung pinakang kanyang alulod. Ito po yung pinakang po bang tawag sa inyo nun? Ito po yung pansalo ng tubig Kasi dati po kina amama, ganito lang din po. Wala naman po kasing malapit na hardware dati sa bukid, kaya mga ganito lang po Kaya lahat po ng mga ginawa natin dito ay hugot sa kung anong mayroon po dati. Doon lang po tayo So ngayon, ito mga kalayas, nilagay ko dito. Maganda rin siyang pan display at nagagamit din naman po natin ito. Ang tawag po dito ay salakot. Pinakang sombrero po ba. Ayan Tapos itong kusina na ito, napakarami din talaga mga kalayas na mga nangyari dito Ang dami natin ditong, actually ang tagal nitong ginawa rin. Kahit basta ganito lang, simple lang siya kung titingnan pero grabe, ang hirap din ng paano namin ginawa ni JM. Tingnan nyo na lang po dun sa mga vlog natin. Kung mapapansin nyo po, ito mga kilo-kilo lang na haligi At nung una parang wala talaga, para siyang hindi mabubuo. Ayan, yung mga nakakaalam mag-share lang po kayo. Ayan, ito lalagyan natin ng hardin. Ayan, tapos mga kapus pa po yung ating haligi noon. Ayan pinagdudugtungan na lang po namin. At ito, binarnishan ko na rin po para kahit papano medyo maprotektahan din po sa init at ulan Dito ko na lang po sinasabit itong ating mga strainer. Ayan, yadyaran. Tapos dito ko po nilalagay yung mga panggatong. Dito po tayo nagluluto. At yan lang po ang ating kusina
Ang mga gamit po natin dito, mga native din. Meron tayo ditong mga sinaunang galon. Tapos ito, yan, meron tayo ditong mga lagayan na para mga palayok lang din ano. Tapos ito, ang gamit po natin na lutuan ay palayok. Which is ganun po talaga yung mga dating ginagamit na lutuan kina inana. Ayun, so meron tayo ditong pamaypay. Kapag tayo po ay nagluluto, kapag nagpapaapoy, at may mga nakasabit po tayo dyan ano, na mga native din. Yan, mga basket na mga kung ano-ano pong nakalagay dyan na sa pagluluto po natin. So pasok tayo. Tara. Mamaya dito tayo sa ating oven tsaka itong coffee area ano. Yan po ang mga gamit natin. So ito, yan o, tingnan nyo oh. Kagaya po nung nasa taas, meron tayo ditong cowboy hat. Ayun, so ito yung mga gamit po natin. Kasi po dati si inana mahilig din pong gumawa ng mga, yung po ba mga pinapreserve, mga kalayas. Kagaya po ng mga jam, mga bayabas, basta po lahat ng mga pwedeng i-preserve. Nagluluto pa nga po dati si inana ng santol na binagkat. Tumatagal ho ng taon. Gawa ng dati naman po ay napakalayo naman po ng bayan. Hindi naman po kaagad nabibili yung mga gusto natin. Hindi po kagaya ngayon na kapag meron tayong nakita, bibilhin na lang natin. Sa bukid po ay hindi. Kung gusto po nating makatikim ng bilo-bilo, talaga mag-e-effort po tayo para makatikim. Kasi nga po malayo sa bayan. At ang mga merienda po namin dati mga kalayas ay mga maruya, yung mga sinudsud, pinaltok, kalamay, yung mga ganun po, talagang todo effort bago makatikim. Ito si inana po tsaka si nanay, ang hilig pong gumawa ng sukang galing sa niyog. Ito po, ito naman yung mantika. Actually kung kayo nga po ay may mga naalala po sa ganitong mantika, pinagprituhan po natin ng pata at saka yung ulo ng baboy. Ito po nilalagyan lang namin ng asin, kalamansi, pinakampantapik po sa kanin, yun, pang ulam na po yun. Yan, nilalagyan po ng sili. At ito, meron tayo ditong ilawan. Ayan, yung pong ginawa namin ni Brent. Tsaka mga food coloring. Pero medyo madalang ko na po yung gamitin ano. Kasi nga daw ay delikado daw yan kapag too much po yung paggamit ng mga ganyan. I don't know, pero ayun, salamat po sa advice ano. Tayo dito mga queso, delata, yan, yung mga kailangan po natin. Mga condiments, yan, paminta, ito mga kung ano-ano yan, asin, lihiya. So yan, ito yung ginawa nating jam gawa sa balimbing. Ito naman yung sarili nating ketchup, tomato ketchup. Meron tayo dito yan, mga kung ano-anong pwedeng lutuin yan. Ito suka. Ito yan, lambanog. Ayun, so ito yung mga gamit po natin. Hanggat maaari po kung ano yung mga native ano, kung maaari nga po hindi ako gagamit ng mga ganito kasi medyo makabago na po yung ganyan eh. Maganda sana kung stainless. Kasi meron dati kinainana stainless. Ito, yan, yung baso na yan, mas matanda pa po yan sa akin. Oh, edi ngayon, ito pong ating gripo. Yan. Sinasabi ko mga kales na tayo ay napakahilig din po sa pagdi-DIY. Tingnan nyo, hindi natin hahawakan, papatakan tubig. Oh. So yan. Paano po nangyayari yan mga kalayas? Meron po tayo ditong pump, supported po niya ay meron po tayo ditong pump na 12 volts at supported naman, meron po tayo ditong pump na 12 volts, supported naman po ng ating solar na nasa taas. Ayan, at ito po yung pinakang switch po natin, the pedal. At katunayan, ang ginamit lang po natin dito yung pinakang switch po ba sa preno ng tricycle. Di po ba ang tricycle kapag tinapakan natin or yung mga sasakyan, umiilaw yung likod. So ito po yun. Meron po tayo ditong tong, sobrang memorable. Ganito rin po yung tong dati kinainana. Ito, baka lang po siya na yan, nakaganyan no. Tinan nyo po, kapag naandito po tayo sa loob, yan ang makikita po natin. Meron pala tayo dito, ito. Binili ko lang din po ito sa Lazada oh. Kung naaalala nyo po yan oh. Ganyan po ang mga tasa dati. May arenola, may ito papakita ko, ayan. Binili ko po yan pang pabalik alaala lang ano po. Para kahit pa paano ay ma-appreciate ba natin kung ano yung mga dati. At naalala ko rin nga po dati sina inana at si mama. So yan, nagsabit ako dito ng yan, patola. Yan, pwede nating itanim yung buto niyan. Ganito po dati lagi ang kinakainan po namin, kinainana. Mayroon po tayo ditong cake flour, glutinous rice, all-purpose flour, sugar, coffee mate yan. Dito po sa baba, ito yung mga stock po natin na bote ano.
in case na gumawa man po tayo ng mga jam or kung ano mang pwedeng mapakinabangan. Ayan, ito yung atin pong langka jam. Ito, natuyo na yung buto ng kakao. Ito po yung gagawin nating tsokolate or tabliya. Ayun, so meron tayo ditong maliit na bayuhan. Dito naman po sa ilalim, ayan, ito lang po yung mga gamit ko. Yan, mga lagari, tsaka ito table napkin, tapos cling wrap. Tapos ito po yung battery ng ating solar. So yun. At dito naman po tayo sa ating mini oven, DIY oven mga kalayas. Ito pong DIY oven, ito po ay ginawa natin, kaya ganyan po yung design niyan. Ito po ay mula sa patapon din na gamit. Siya po ay kulungan ng ibon na binalutan ko lang po ng semento. Yan na po yung ating oven. Ayun, so gamit na gamit po ito. Kahit DIY lang, marami po tayong naluto na diyan, Ito po yung ating labasan ng init din. Kapag nag-i-in po tayo, pwede rin dyan padaanin ang ating gatong, Pero yung pinakang exhaust fan niya po ay ito. Nilagyan ko lang po dito ng ating initan ng tubig. Kasi nga po kapag umuulan ay mapapasok po ng tubig yung ating Ayun, so dito po tayo sa coffee area. Ang nangyari po ngayon, itong coffee area po natin, ayan, so okay din naman kasi native na native. Gumamit tayo ng pawid. At yun talaga yung mga gusto ko yung mga kawayan lang, kahoy. Hanggat maaari po. Bagamat hindi man po perpekto kasi may mga ginamit din po tayo na plastic. Ay maganda pa rin po na ang gamit po natin ay mga kawayan. Ratan, ayan po. Yung ating pantakip ng ulam. Ito lagayan ng mga kung ano-ano ito. Mga kalamansi. Gagawin po natin yung candy or basta ipe-preserve po natin yan. Order po yan kay nanay. Sabi ko, ako na ang bahala. Kaysa naman mabulok lang. Ipe-preserve po natin. Para hindi sayang yung effort ni nanay. Ang tagal pa namang kinuha tapos hindi naman binili sa kanya. Pero order yun. Ayun, so meron tayo ditong lamesa na yan, kawayan. Ito pinagawa po natin. At upuan na rin. Yung area na ito ay ginawa ko po para sa coffee area lang po. Pero ang nangyari po ngayon, dito na rin po kami nakain. At kapag kailangan ng medyo malaki-laking space, kapag nagpe-prepare po ako ng yung mga niluluto po natin, ay dito ko na po ginagawa. Kasi dito mahangin, kaya masarap pong magtambay dito. Tapos dito ko po isasabit yung sabi ko po ba sa inyo, yung lagayan ng alak, yung nandun po sa taas. Ugat lang po yan na nakuha po natin sa tabi po nung daan namin dun sa may area number 2. Nilagyan ko lang po siya ng bote. Ayan. Ito kagaya nito, galing lang po yan sa basurahan. Nilagay ko dito, pan display lang po. Po yung ating kayuran. Nayanong tagal din po natin ginawa. Kasi kahit pa paano gusto ko ay kompleto din po kapag tayo ay magluluto po dito. At ipapakita ko na rin po itong likod ng ating pinaglulutuan. Kasi ang lagi nyo na lang po nakikita yung dito po sa may ating kusina. So this time ipapakita ko na po sa inyo. Ito po. Ito yung ating tripod nandito. Ayan, ito mabuti nabuhay na to. Anong ang tawag dito? Kabay ba? Hindi. Ay nakalimutan ko. Pa-comment na lang po Ito po yan. Nilagyan ko po yan dati ng pipino, kaya lang hindi po nabuhay. Mabuti itong tinanim ko na to, yung nabuhay. Meron po tayo ditong ginseng. Ayan galing po yan sa Lopez, Quezon, sa mga kaibigan po natin. At ito lang naman po yung likod Ito meron pa po tayo dito mga native na yan, nabili po natin sa Infanta. Ito lagay natin ng tubig. Maganda sana kung may banga. Ito po basurahan natin, balde na lagayan ng mga kung ano-ano. At ito, ang plano ko dito mga kalayas, itong stainless na to, nabili ko lang po to sa junk shop ng parang 25 pesos. Ayan, itong na po, itong square na yan, lalagyan ko po yan ng uling. Tapos ayan, grills sa ibabaw, lalagyan ko ng bakal, pinakang ihawan. Ayun, so yan ito, tinatabasan ko, hindi pa lang po tapos. Dito naman po tayo sa area na to. Ito naman po, nilagyan ko ng ganitong bubong para siya ay protected po ba ng init itong ating kusina. Kasi pag pahapon na po, sobrang init po dyan nakatutok po talaga dito.
At malaking tulong. Kasi yung mga asukal po natin hindi na natutunaw unlike nung nakaraan. Yan, kapag naandito po tayo, yan po ang view ng ating kusina. Oh. Yan, kukumplituhin na po natin ano. Tingnan nyo oh. Ito ay parang hindi magiging haligip. Ayan oh, ito oh. Nilagyan natin ng apo yan. Ang tawag po sa amin ano, mas kilala po sa puspuro. Eh naalala ko nga dati si Mama inabili ng apo yan dun sa kapitbahay po namin ay may tindahan. Ay yung bata ba naman ang nagbebenta, sabi ay Lola ano po ba yung apo yan, nabili ho si Lolo Santo. Ay hindi ho alam. Ayun, so ayun, na-share lang ano kay Mama ano. At si Mama, sila po ay mahilig pong maglagay po ba sa mga ganito ng mga apo yan, masingit-singit na ganyan. Ito naman, ayan oh, memorable din to kasi sabi ni nanay, ito daw yung natanggap nila nung kasal nila. Kaya ingat na ingat din po ako dito, bihira ko siyang gamitin. Ayun, so far yun na po yung ating simple tour po dito sa ating area no, dito sa Kubo. At ito naman po, may laman na po yan, galing po kay na Kainsan. Malalaki na rin po yung ibang tilapia natin dyan at mamaya papakainin po natin. Pag po naandito, yan po ang view. Ito oh, tinanim po ito ni Kuya ka best friend nung time po na ako ay laging nasa malayo. Ayan, ang ganda, buhay na buhay. Vietnam rose ang tawag daw po dyan oh. Ganda ng ating mga bulaklak dito oh. So yun lang for this episode ano. Yun oh. Yan naman po ay napakain ko na kanina. So yun lang po mga kalayas for this episode. Dahil nga po may mga nagre-request sa atin ano, at gusto nilang makita, gusto nilang i-explore ano bang mga mayroon po dito. In conclusion, ang pangkalahatan po, nabuo natin ito na ang mga gamit lang po natin ginamit dito, yung ibang mga patapon na nirepair lang po natin. At yan, mga kawayan. Ultimo yung atin pong bakod, kawayan din po ano, kasi mas maganda kung ang bakod po natin ay kawayan. Para siya ay native na native. At nakita ko po yung dashboard ko sa YouTube mga kalayas. Ang mga nanonood ko po pala ay 64% sa TV nanonood. Ngayon ho, baka ho kayo ay may time pa pagkatapos nyo pong manood. Baka po pwede na i-subscribe nyo po ako dun sa inyong mga cellphone at saka sa inyong computer ano po. So yun lang po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi, saan man po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.